Yes, hello again. It's Jankab TV from Small Business Pares. This is my second vlog. Sa mga gustong magpares po dyan. Ito po ako ngayon sa aking pangalawang vlog po ngayon sa aking pagluluto ng pares. Kung inyo pong napanood po ang aking first vlog sa Small Business Pares sa mga importanteng gamit ng pares. Doon po malalaman nyo po kung ano yung mga gamit na ating gagamitin. This time, ipakikita ko sa inyo ang aking routine na nag-i-start ako ng alas 2 umaga ng madaling araw, papuntang site. Then, pagdating sa site, tatakbo naman ako ng papuntang palengke. Then, babalik ako dito sa aking site, sa aking venue, sa aking store ng Jankab TV Pares, Mami Goto. Doon tayo ipakikita ko sa inyo ang aking pagluluto, kung paano ba talaga ang nag-start o sakripisyong tinasabi ko sa inyo na bilang isang magpapares. Okay? Tara po at samahan niyo po ako. Tapusin niyo po ang aking video para malaman niyo po kung ano ba talaga ang real story ng isang magpapares. Okay? God bless!
Yes, hello again. This is Jankab TV from Small Business Pares. At nandito na tayo ngayon sa side ng Parksan. Ayan, ang oras ngayon dito ay nasa 2:50 ng madaling araw. This time, magpe-prepare tayo ng luto ng pares. Okay? Standby lang po. Papakulo muna tayo ng ating taba at laman. Bali, sa pakukuluin natin ay kumukulang siya ng 3 kilo na baka. At bali ang strategy ko, kanya-kanya kaming strategy rate sa pagluluto ng pares at kanyang bali ang sa akin para mabilis kumulo ang aking kumulo at umambot yung baka, kalahati muna ng aking sa aking paglagayan kaldero. Maya-maya itay natin ito kumulo at yung bula niyan ay tatanggalin natin. Okay? Yun, balik-check natin. Yun, mga nasabi ko sa inyo, yung madali yung pagkakulo, tapos yung mga puti-puti niyan ay tatanggalin natin. Okay. Okay, tanggalin lang natin muna. Malansak po kasi yan pag hindi natin tinanggal. Balik salin ulit tayo ng sa pahong yan. Hintayin uli natin kumulo siya. Bali may second yan, maglulutangan uli yung mga bula-bula dyan, yung mga puti-puti. Ganun ho ang aking paggagawa ng pares para yung latak niya ay 2 beses ko kinukuha. Okay, takpan ulit natin. Yan, bali-check ulit natin. Ayun. Ayun. At medyo tanggal ulit tayo ng bulano. Okay. Yung sinasabi ko sa inyo, purpose ko kung bakit 2 beses ako nagpapakulo ang kalahati. Para yung mga puti-puti na to ay matanggal talaga. Dire-diretso po yan hanggang sa kumulo na. At aking takpan ulit natin. Mas mabilis kasi kumulo kapag nakatakip, kaya takpan ulit natin at check lang ho. Yun, okay na po at kumukulo na po. Ating haluin. Pwede natanggal na ho natin yung mga latak-latak niyan. 2 beses natin na pinakuluan hanggang sa yung ating kaldero ay mapuno-puno ng tubig. Ngayon, pansin nyo mga naglutangan na ho yung ating karne. Ibig sabihin yan, hanggang loob na po yung kanyang hindi na ho siya ganong luto na ho siya, ibig sabihin. Pero kailangan pa ho natin uli ng pakulo pa uling isa. Ngayon, ang kukunin po natin ngayon ay ang taba.
kunin yung mga taba. Ito yung ating pipira-pirasuhin at ilalagay natin yan sa ibabaw. Mamaya makikita nyo kung ano yung procedure. Okay? Bali, kinuha na natin yung ating taba at ating palalagyan na to. This time, maglalagay na tayo ng ating mga lahok, mga ricado. Ito po, ang ating mga ricado. Sibuyas, siling panigang, ang ating bawang at luya, especially. Nandito na rin po yung ating nor. Kaya ang mangyayari dito ay ating ibubuhos. Bakit po natin iniwan ang ating karne? Para lumasa siya ng malasa. Yan po. Guys, sa una kong vlog, napaka-importante ng mga gamit. Tulad ng sandok. Ito ang sandok na aking ginagamitan ng mga pantimpla. Sasalin tayo ng toyo sa 2, 3, 4 po. Siyempre, hindi mo pwedeng walang patis. Sa 2. Haluin natin. Yan po. Ang kahuli-hulihan natin lalagay nito ay ang aking paboritong paminta. 1 scoop of pepper. Para wala tayong naglalaga nito. At ating hintayin natin kumulo ito ng almost 30 minutes para yung mga nilagay nating lahok ay humalo dun sa karne at lumasa yung karne. Okay? Patuloy natin. Yung ating okay, kumukulo na po siya, di ba? Pero hindi pa natin kailangan pakuloy natin siya maigi hanggang ating baka bumasang maigi. Yan po siya.
Stay pa ho tayo ng 15 minutes bago natin salinan siya ng ating pampalapot. Okay? Wait pa lang, check ulit natin at yun, bali kulong-kulo na yung ating pinakukuluan. No. Saluhin natin. So, dapat meron ka nito. At ating kukunin natin ating baka. Ito yung ating slice natin na maliliit. No. Sekreto, pag lumutang na yung ating baka, ibig sabihin niyan ay malambot na siya. Yun yung aking napag-aralan sa aking isang taong pagluluto ng pares. Tips number 1, at kung kayo ay magluluto ng pares, huwag niyong babaguhin ang inyong timpla. Dahil diyan kayo makikilala sa inyong timpla. Maraming klaseng timpla ng pares. Okay? Bali okay na to. At ating haluin. Takpan uli natin. At hintay kumulo. Okay, check ulit natin. Ayun. Hindi kasi pwedeng hindi kulong-kulo yung ating pinakukulang pares na tubig o sabaw. Bakit ko sinabi hindi pwedeng hindi sa kulong-kulo? Okay, maglalagay na tayo dito ng pampalapot natin na cornstarch. Ito po. Bali yung cornstarch natin ay dahan-dahan natin sasalin. Na habang itinasalin ay inyong nakaluto. Huwag po kayong titigil ng paghahalo kasi titigas siya at magiging ano siya, gulaman. Yan, halo po tayo, halo ng halo. Dire-diretso na po to ang ating hindi ko siya namuo. Nakita nyo naman, hindi ko siya namuo. Gaya na sinabi ko sa inyo, hindi nyo kailangang itigil yung paghahalo nito. Time 3:30 po ng madaling araw. Tayo ay mag-aalas 4 na po ng madaling araw. Nagluluto tayo ngayon ng ating pares para sa ating sa mga customer. Sabi ko sa inyo, hindi biro ang pagluluto ng pares. Ang pares ko ay napakahirap, lalong-lalo na as pag nagluto kayo ng madaling araw. Start tayo ng alas 2, malingki tayo. Ngayon, nakabalik tayo. Kulang-kulang ng mga mag-aalas 3. Makakaluto tayo, mga past 4:30 na rin. Hindi kasi pwedeng madaliin ang pagluluto. This time, salin na uli natin yung ating taba na kinuha natin at ginayat na natin. Okay? Yan, ang isa pa sa mga magpapalasa. At ating takpan.
Okay? Tingnan nyo maigi ito ha. Yung texture niya. Makikita nyo yung texture kung paano masasabi natin luto na yung ating pares. Takpan at hintayin kumulo na. Okay. Balitik na ulit natin na. Yun. Okay. Haluhaluin natin ito na hanggang sa ilalim kasi mayroong mga yung taba natin dyan ay dumitikit. Okay. Ayun. Kita nyo ulit ang texture. Ayan. Yan yung masasabi na ang ating dinutong pares is quality. Oh. Pagmasan nyo maigi. Okay. Malina na natin yung apoy. Hindi natin kailangang palakasin pa. Okay. Bali, this is the final ng ating pares soup. Ay maganda na at luto na. Hayaan na natin muna siyang bukas yung apoy. Yes, hello again. This is Jankap TV from Food Cooking. Yung mga simpleng lutuin, but small business pares muna tayo. Shoutout pala sa mga gustong matuto ng pares. Time is 4:30 AM ng madaling araw. Andito tayo ngayon. Nag-start tayo ng luto alas 3 na. At nakatapos tayo ng pagluluto na ng ating pares. Kaya wait na muna tayo sa ating activities ng ibang pagluluto dito sa aking site sa Jankap Pares. Okay? Okay,